Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyo lahat, sa ating mga kaibigan at sa ating mga viewers. Muli po ito ang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay ang kapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At muli po ay ito yung kapatid at si Brother Ariel Ibarra. Bumabagi po sa inyo ng isang magandang gabi at kasama natin muli ang ating Pastor Jeff Hasky upang talakayin po natin ang mga mahalagang bagay na tungkol po sa salita ng ating Panginoon Diyos, tungkol po sa ating Panginoong Kristo at sa ating Diyos. So bigyan natin pagkakataon, Pastor Jeff, para sa pagbati. Amen. Magandang gabi muli sa lahat po ng mga sumusubaybay. Muli tayong bumabati dyan, no, sa ating mga sumusubaybay dyan sa Cavite. Aking kapatid, sampu ng kanyang asawa at mga anak. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa gabing ito. Amen. Naibati ko po aking mga kapatid dyan sa Bulacan, Sister Arlene Ibarra, and din si Brother Aaron Guevara, and din kay Sister Ariela, and sa Dubai, binabati po natin siya. Isang magandang gabi, anong oras sa kanya. At si Brother Norbin Saren, na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. And din, binabati rin natin si Pastor Marlon Kapalungan dyan sa Bagong Silang at lahat po ng ating mga kapatiran dyan. Binabati rin natin ang ating mga kapatiran sa Bulacan, sa pangunan ni Brother Edwin Dumal, Brother Biboy Alones, at din kay Sister Betty Alones at sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Bulacan. Subaybayan po natin ang ating programa Apostolic Back to the Bible. Natalakayin po natin ang tungkol po sa isa na namang mahalagang topiko, mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating pong key verse, mga kaibigan, ay mabasa po sa John chapter 1 verse 1. Sabi rito, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alimang sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, ibig po namin, mga kaibigan, na ipangaral sa inyo ang stand ng programang ito tungkol po sa sinasabi sa John 1:1, sapagkat marami po nakakaroon ng problema rito sa pag-interpret sa John 1:1, at ibig po namin sa inyo ipahayag na ang mga bagay nito sapagkat ito po ay napaka-importante, mga kaibigan at mga kapatid. No? Siguro bigyan natin yung panahon ni Pastor. Yes. Amen. So yung binasa mo, Brother Aljon, nais na po natin linawin yan. Kasi may mga naniniwala na ang Ama mismo ang nagkatawang tao. Ngayon, ang paniniwala nila na ang 1 Timothy 3:16 ay kaparallel passages na po itong John 1:1. Then yung 14, no? John 1:14, no? Ayun po ay kanilang pananaw, mga kapatid. At ginagalang naman natin yung bawat pananaw at views ng ating mga kapatid, lalo na sila din naman ay mga pastor. Ngayon, ano nga ba ang problema sa paniniwalang ito? Mayroon po kasing naniniwala na, alam ko naman, no, Brother Aljon, na sa isip mo ay hindi rin ito magkasya o maaring tutulan mo ito kasi nga kapag ka ang Ama mismo ang nagkatawang tao, lumalabas na ang Ama na Espiritu na makapangyarihan sa lahat, walang kamatayan, ay pumasok sa sinapupunan ni Maria at isinilang ang Diyos na naging bata. No? Ngayon, kung itatanong sa atin, dahil lahat naman tayo nag-aaral ng theology, ang pagiging Diyos mula sa kanyang kalikasan, no, mula sa kanyang revelation, sa kanyang mga salita sa tao, ay yan nga ba talaga ang kahulugan ng Diyos? Kung nung unang panahon, sa panahon ng Old Testament, ang makita lang ang Diyos ay kamatayan, ang kapalit noon, gaano pa kaya kung siya ay papasok sa sinapupunan ng isang babae, no? So dahil yan ay tindig na ng ating mga kapatid, no? Hindi namin kayo pinipilit, mga kapatid. Ngayon, ang pananaw namin, siya ang berbo,
No, ito po ang pananaw ng programang ito. Sige, ituloy na natin, Brother Aljon. Sige, ano po ba ang pananaw natin? Una, tatanungin kita, yung bang berbo ay siya ba mismo ang Ama? O yung berbo ba na yan, Brother Aljon, ay siya ba ang Ama na Espiritu? Para malaman natin ang lahat. Sige. Maganda po yung katanungan, Pastor. Yes. Dahil ang katanungan ninyo kung ang berbo ba ay siya ang Ama. Yes. Kasi Amen. babasahin din natin kasi lagi tayong binabalik ni John doon sa pasimula. Yes, amen. So, ang payag po ni Juan sa John 1:1, sabi rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung tatagyan natin sa Tagalog, nang pasimula, siya ang berbo. Yung salitang siya ay tumutukoy ito sa anak, Yes. o sa ating Panginoon Kristo. At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. So, yung berbo pala ay suma sa Diyos. Yes. So, ang tutukoy ito ay sinong Diyos na yung berbo ay suma sa Diyos. At sino tong siya na berbo na suma sa Diyos. So, kung siya rin ang berbo, hindi na sasabihin na ang berbo ay suma sa Diyos. Kundi ang ipapahayag ni Juan, ang berbo ang Diyos. Kasi pag sinabi, ang berbo ang Diyos, wala nang ibang Diyos liban sa berbo. So, automatic, yun ang Ama. Sige. Kaya sa dos, ito rin ng pasimulay suma sa Diyos. Hindi sinabi ni Juan na ito rin ng pasimula ay Diyos. Kundi ito'y suma sa Diyos. Yes, sige. So sa makatuwid ng pasimula, siya ay hindi hiwalay sa Diyos dahil suma sa Diyos. So ang problema kasi nila ay hindi pwedeng paghiwalayin ang berbo at Diyos. Okay. Pero pinapahayag ni Juan ng pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay suma sa Diyos. So, bakit nga ba hindi pwedeng paghiwalayin ayon sa kanila? So kasi ang lalabas kung paghiwalayin yung berbo at yung Ama ay magiging labag sa 1 Timothy 3:16 na ang Diyos ay nahayag sa laman. So naniniwala sila na ang Diyos na nahayag sa laman ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ngunit kung tatanungin natin sila, kung ang Panginoong Jesucristo na anak, siya ang Diyos na nahayag sa laman, bakit pa siya tumatawag doon sa Diyos na nasa langit? Kung siya na pala ang Diyos na nahayag sa laman. Dapat wala na siyang tatawaging Diyos doon sa langit dahil siya na ang Diyos na nahayag sa laman. Oo. At siya na yung gadasan. Kaya pinapaliwanag ni Juan ng pasimula, siya ay berbo. Ito rin ng pasimula yung suma sa Diyos. Okay. Kailan suma sa Diyos ang berbo? Tinutukoy niya yung pasimula. Paano na yung aktual na panahon ni Juan? Hindi na ba ang berbo ay suma sa Diyos? Pero ang binabalik tayo ni Juan sa umpisa, na itong berbo na ito na nagkatawang tao, ito yung suma sa Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Kaya nga sa 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So itong berbo na ito na suma sa Diyos, ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. At alimang sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung wala pala itong berbo na suma sa Diyos, ang lahat ng bagay ay hindi magagawa. Kasi lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. So, siya yung instrument ng creation. Siya ang kasangkapan ng Diyos para malalak itong lahat ng bagay. So, yung kanyang salita. At ganyan din ang pahayag ni David. Ito po ay hindi kumukontra, mga kaibigan, sa pahayag ni David. Sige, basahin Ito natin. po sa aklat ng Awit 33. At ang bersikulo po ay 6. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol dito? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit. At lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan
ng hinga ng kanyang bibig. Mm-hmm. So, siyempre, yung kanyang bibig, pagka ilalabas yung kanyang salita. Mm-hmm. Kaya nga ito, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nayari ang mga langit. So, sa makatuwid, lalalang ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yes. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Yes. Amen. Hindi siya pwedeng lalalang na siya Espiritu, tapos ang paggamit niya sa paggalang, literal. Mm-hmm. Kundi Espiritu rin, sapagkat pinapatunayan din ng banal na kasulatan Yes. na yung salita ay Espiritu. Okay. So, mahalaga, basahin po natin, no? Sa 6:63 ng 1, ito po ang payag ng banal na kasulatan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anong pakikinabang. Ang mga salitang sinatapos sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yes. So, Amen. Espiritu ang salita na Yes. patunayan natin na kung ang Diyos na Ama ay Espiritu, ang gagamitin niya sa paglilikha ay Espiritu. So yung anak, kaanyo niya. Mm. Kaya itong anak na nagkatawang tao, hindi niya inaring kaanyo niya yung ama dahil nag-anyo siyang alipin. Opo. So hindi kontra. Kaya maliwanag po na itong anak na ito, na siyang berbo, Mhm. na pasimula, kasi ang tutukoy beginning, ito ay nasa kalagayang Espiritu. Yes. No? Kung babasahin po natin sa Pilipos 2 at ang bersikulo po ay 6, sabi rito, sa 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagaman nasa anyong Diyos, Nasaan yung espiritu? ay hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Yes. Yung salita kasing anyong Diyos, sa Greek word po mga kaibigan, ito po ay tinatawag na morphe, na ang kahulugan ay shape, kalagayan, o anyo. Sabihin mga kaibigan, kung paano ang anyo ng Diyos na espiritu, gayon din si Kristo ay espiritu kasi doon sila pantay ng Diyos. Yes. Dahil ang Diyos ay espiritu, walang kamatayan. Yes. Amen. Kaya ginawa nito mga kaibigan para itong anyong Diyos na ito na si Kristo ay magtamo ng kamatayan, siya ay mamatay at matupos. Ang ginawa niya mga kaibigan, kung babasahin po natin dito po sa ispa rin, di niya inari isang bagay na rapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Equal sila sa kalagayan. Yes, amen. Sa pagiging espiritu, mga kaibigan, sila po ay equal. Kung paano ang ama ay hindi namamatay, ang anak ay hindi rin namamatay. Sa Ngayon, kalagayang espiritu. Sa kalagayang espiritu. Ngunit anong nangyari? Kundi bagkos, hinubad niya ito. Yung kanyang anyong Diyos bilang espiritu, hinubad niya ito. Oo. Ano nangyari? Nag-anyong alipin na itulad sa mga tao. So nung hinubad niya, mamamatay na siya. Mamamatay kasi naitulad sa mga tao. Ano po ba ang kalagayan ng tao? Tuloy po natin. Palibasay nasumpungan sa anyong tao. Anyo ng tao, laman eh. Yes. Namamatay, nagugutom, nauuhaw, kaya kailangan niya rin po, bilang siya po ay nasa anyong Diyos, kailangan niya mag-anyong tao para siya ay mamatay, magutom, mauhaw. Dahil kung hindi siya mananatili, kung siya ay mananatili sa kalagayan bilang espiritu, ang anak na ito, na Kristo na ito, hindi ito mamamatay. Yes. Kailangan hubarin niya ito, nag-anyong alipin na itulad sa mga tao. Nakalagay naman sa talata. At siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Yes, amen. Ibababa talaga siya dahil na siya'y nasa kalagayang laman. Kaya nga, katunayan na yung mga anghel, mas mataas pa sa kanya kasi ang anghel, spirit being. Yes. Siya'y nasa kalagayang espiritu. So yung sinasabi mong mas mababa, mayroong talata na sinabi si Pablo na ang kanyang pangulo ay ang Diyos. Pwede ba natin basahin yan, Brother Rajon? Doon sa 11:3 ng Unang Korinto. Basahin po natin. Patutunayan lang natin na sinabi mo, nagpakababa talaga ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. 11:3, pakinggan niyo po. Tatapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng babae, ang bawat lalaki ay si Kristo. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Maliwanag ito. Sige, tuloy. Kaya nagpakababa po siya, mga kaibigan. Sabi rito, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Hindi po kami ang nagbaba kay Kristo. Yes, amen. Kundi si Kristo mismo ang nagpakababa sa kanyang sarili. Yes, amen. Tuloy natin. Nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunuri
hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya nga ito ang ating Panginoon Kristo nang siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Yes. Pinadakila siya ng Diyos. Yes. Amen. Kasi magiging dakila itong nagpakababa sa kanyang sarili. Yes. Sa pamamagitan ng pangalan na ibinigay sa kanya, mga kaibigan. Amen. No? Kaya mapapansin po natin sa Hebreo 1:4, siya ay nagmana ng marilag na pangalan kaysa sa kanila, kaysa sa mga Amen. anghel. So pag sinabing nagmana, hindi likas na kanya. Kundi minana niya Galing. yung kanyang pangalan doon sa Ama. So ang ibig kasi, yung iba kasi malikot yung isip, pag ibinigay na raw sa anak, wala na raw natirang pangalan sa ama. Yun po ang problema, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, Okay, sige, basahin tuloy. natin. Kung mataas ang anghel sa ating Panginoong Kristo sa kalagayan, mas mataas naman ang Panginoong Kristo doon sa pangalan Yes, na amen. ibinigay. Dahil sa pangalan na ito, sa Hebreo 1:4, luluhod dito ang mga anghel. Yes. Lahat ng tuhod sa Yes, langit amen. Yun ang ay pinakamalaga. luluhod. Doon siya pinadakila sa Yes. pangalan. Kasi nga, nagpakababa siya sa kanyang sarili. Yes, amen. At walang ibang pangalan na kung bakit tayo nangangaral na sukat ikaligtas ng mga tao. Kung Sa- sa pangalan na yan. Sa pangalan ni Jesucristo, Yes. sa 4:12 ng gawa, mga Yes, kaibigan. amen. Ngayon po, balik po tayo sa John 1:1. Sige. Sabi rito, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kasi ang pinaparating nila na yung verbo ay creator. Okay. So, kung ang verbo po ay creator at At yung Ama. Diyos Ama ay creator, lalabas po, mga kaibigan, na magiging dalawa ang creator. At ito ay labag sa banal na kasulatan dahil sa banal na kasulatan, Hindi lang maging dalawa ang creator, dalawa na ang ating ama. ang pinapatunayan ng Biblia sa Isaiah 44:24, pakinggan po natin, mga kaibigan. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay na naglaladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. Naglaladlad pala, sabi niya. Naglaladlad na mag-isa ng langit. Amen. Hindi ito dalawa. No? Ito ang Panginoon na nagdagdag ngayon. Sino po itong Panginoon na ito, mga kaibigan, sa ating mga kapatid? Yes. Sa Malakay 2, versikulo 10. Wala baga tayong lahat na isang ama, hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin. Yes. So Amen. meron talagang lumalang. Isang ama, isang Diyos. Yun, pwede ko bang sabihin na yun ang monotheism? Opo, kasi maliwanag po ito na ang ating Diyos, monotheism Yes, talaga ito. amen, Ito amen. ay nag-iisa mula pa ng una, mga kaibigan. Kaya nga, wala baga tayong lahat ng isang ama, hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin. Dito kasi ang word dito, mga kaibigan, ay lumalang. Pero dito sa John 1:1, mapapasin po natin, ang lahat ng bagay ay ginawa Sa pamamagitan. sa pamamagitan niya. Okay. Yung actual na paggawa, yung verbo. Kaya nga kung babasahin natin, sa unang Korinto 8:6, hindi lang po ito napapansin ng iba. Yes. Amen. Sa 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama, na buwat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sa makatwid, lahat ng bagay Buwat sa Kanya. buwat sa Kanya. Okay. At tayo'y sa Kanya, maging tayo man. At isa lamang Panginoong Kristo na sa pamamagitan niya nagbuhat ang lahat ng bagay sa Ama. Okay. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, sabi rito, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan So niya. yung salita na mamagitan ng creation. Sabihin, lahat ng bagay, mga kaibigan, nagbuhat sa Ama. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, magagawa itong lahat ng bagay. Ito yung actual na paggawa, mga kaibigan. Iyon ba At- parang lumalabas, Brother Aljo, na dalawa na sila? Ito, mga kaibigan, ay hindi po nagiging dalawa ito dahil Kasi yun ang konklusyon ng mga iba nating mga kasama. kasi na yung anak ay hinihiwalay natin sa ama. So, ngayon, kung hindi humiwalay itong anak, mabubuo kaya ang plano? ng ay Diyos? hindi po, mga kaibigan. Dahil nga, kaya nga, binabalik tayo ni Juan sa John 1:1, Okay. ay mapapansin mo natin yung salitang pasimula. Yes. Sabi niya, nang pasimula siya ang verbo,
at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito'y tinutukoy niya ng pasimula. Yes. No? Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Paano hindi ng pasimula? Nasa panahon ni Juan, yung ba'y pasimula pa rin. Sabihin, pinapaliwanag ni Juan na itong nagkatawang tao na berbo ng pasimula, ito ay sumasa Diyos. Yes. Kasi meron ng pangyayari. Okay, no? Tama yung sinabi mo. Nung pasimula, sumasa Diyos. Ngayon, sa 14, Nagkatawang tao ang berbo kita mo? at tumahan sa gitna natin. So therefore, nakisalimuha sa mga tao. Kaya nga sa chapter 1 verse 10, siya'y nasa sanlibutan, yung berbo. At ang sanlibutay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Okay. Ito palang berbo. Nasa pamamagitan niya ginawa ang buong sanlibutan. Ito'y tinutukoy ni Juan na nagkatawang tao. Yes, amen. Bago ito nagkatawang tao, tinutukoy niya sa John 1:1, ito'y sumasa Diyos. Kaya nga sabi niya, ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Kasi merong ng kaganapan na nangyari pa ng una. Yes, amen. Para matrace nila na itong berbo ay sumasa Diyos at ito hindi walay sa Diyos ng una. Binabalik tayo ni Juan doon sa beginning. Kaya nga binabalik nga tayo, ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos. Yes, amen. Kaya nga, kung hindi natin tatanggapin na si Jesus, siya ay nagmula sa Diyos, hindi natin tinatanggap na siya ang berbo na nagkatawang tao. Kaya maliwanag ito, kaya nga sabi ni Kristo, ako'y nagbuhat sa Ama. Yes. Bakit siya nagbuhat sa Ama? Dati kasi siya ang berbo Hindi niya sinabi, ako'y hindi nagbuhat sa Ama. Hindi, lalabag ito sa sinasabi ni Juan na ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Therefore, bago ito nagkatawang taong berbo ito mga kaibigan, meron ng pangyayari sa pasimula. Yes. May panahon na ng creation lumalang na pinapatunayan ni Juan, yung nagkatawang tao na ito ng pasimula, ito ay sumasa Diyos. Yes, amen. Ito hindi hiwalay sa Diyos. Yes, amen. Ngayon po mga kaibigan, paano natin matitrace na ito yung anak? Titingnan po natin sa 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yes. So therefore, makatuwid yung verbo na ito talagang ipinakilala ito ni Juan kung ano ito Yes. Ito pala yung anak na nasa sinapupunan ng Ama, na ito'y sumasa Diyos ng una. Kasi nga, ang payag ng iba, pinag-iwalay ninyo. Yes, amen. Kaya kung italon mo pa yan sa 29, sabi ni Juan, Palayan natin sa 29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. At sinabi, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito palang bugtong na anak na nagkatawang tao, ito pala ay kordero na mag-aalis sa sanlibutan. Kasi ito yung may dugo napakahalaga niya. Ito yung magpapatawad ng ating kasalanan. Ano po ang patunayan, mga kaibigan, na yung dugo ng anak, ito ang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Unang 1:17. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may paikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, ang pinakamahalaga dito na maunawaan ng ating mga tagapakinig, yung dugo at ang pangalan ng anak. Kasi maliwanag ito dahil mapapatawad yung ating mga kasalanan sa dugo ng kanyang anak. Yes, amen. At para mapatawad ka sa dugo ng kanyang anak, kailangan po natin na tanggapin natin yung pangalan ng kanyang bugtong Yes, anak. amen. Yun ang napakahalaga dyan. Kasi maliwanag po yan mga kaibigan dahil yan ang pangangaral ni Pedro doon sa sambahayan ni Cornelio. Amen. Pakinggan niyo po sa Gs 43 ng Gawa. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta. Ito'y tumutukoy kay Kristo. Yes. Na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Yes, amen. Maliwanag ito Kaya kailangan tanggapin natin itong anak ng Diyos, mga kaibigan, at yung pangalan
na dala ng anak ng Diyos. Yes, amen. Sapagkat yung pangalan ng anak ng Diyos, ito'y napakalaga. Pagka tayo sumampalataya, ay magkakamit ng buhay ng walang hanggan. Yes, amen. Yan ang dahilan kung bakit naipanganak itong Apostolic Back to the Bible. Para ipangaral yung pangalan na yan, Brother John. So maliwanag ito mga kaibigan. Kaya sa John 1:1, kaya nga tinutukoy niya rito, was. Yes. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Yes. Kaya ito'y sumasabi, may pangyayari na ng una mga kaibigan. Bago nagkatawang tao ang berbo, siya po nang pasimula ay sumasa Diyos. Yes, amen. Kaya lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y sumasa Diyos ng una mga kaibigan at mga kapatid. Pero halimbawa po, no? Kaya nga binanggit ni Juan, yung John 1:1, na para matrace natin na yung itong nagkatawang tao, ito ay galing sa Diyos. Yes, amen. Kasi ito'y sumasa Diyos. Nang nagkatawang tao ang berbo, mga kaibigan, sa katayuan ng ating Panginoon Kristo, inaamin ba ni Kristo na siya ay galing sa Diyos? Painggan niyo po sa aklat po ng banal na kasulatan. Dito po sa John chapter 6, ito po ang sabi sa verse 46. Hindi sa ang sinuman ay nakakita sa Ama. Ito ang walang iba kundi ang anak. Yes. Kundi yaong nanggaling sa Diyos. Siya ang nakakita sa Ama. Yes. Inaamin ng Panginoon Kristo na walang nakakita sa Ama, kundi yung nanggaling sa Diyos. Siya ang nakakita sa Ama. Baka isipin nila, Brother Aljon, na yung salitang galing siya sa Ama, Diyos sa dati. Ay, hindi po mga kaibigan. Okay, Kaya nga, mapapansin natin dahil nanggaling siya sa Ama, ang kanyang kalagayan na nanggaling sa Ama nang pasimula, Yes, ang verbo. ito ang berbo. Nililiwanag lang natin. Nililiwanag po natin mga kaibigan. At yung berbo na ito na nagkatawang tao, ito po ay tinatawag na Son of God. So, pwede ko bang isipin, Brother Aljon, no, bilang nag-aaral ng banal na kasulatan, na dahil galing siya sa Diyos, pagdating ng araw, babalik din siya doon? Opo, babalik po siya. Inaamin din po yan ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, na siya ay babalik doon sa John chapter 6, verse 62. Sige. Ano nga, kung makita ninyo, umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Yes. Doon kasi siya galing. Yes, amen. Kaya doon siya babalik. Pakinggan natin, dagdagan pa natin ang talata. Okay. Sa 16:26 ng 1, sabi rito. Sa 27, sapagkat ang Ama rin ang umibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampaltayan na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ko sa sanlibutan. Muling iniiwan ko ang sanlibutan, at ako'y paroroon sa Ama. Yes, amen. Bigyan natin, sino po ba yung paroroon sa Ama, mga kaibigan? 13:3 ng 1, itong payag ng Biblia. Si Jesus, na pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. At siya'y nanggaling sa Diyos. Ito yung verbo eh. Yes. At sa Diyos din, paroroon. Okay. Kaya, tinuturo sa atin ni Juan, na itong si Jesus, na nang pasimula siya ay verbo, ito ay galing sa Diyos. Okay. At sa Diyos din paroroon. So, hindi ba mali na isipin ko na lumabas siya sa Diyos? Opo, kasi mga kaibigan at mga kapatid, kasi yung termino doon sa Psalms chapter 2 verse 7, nakalagay doon ipinanganak, Yes. no? Pero sa ibang mga old manuscript, lumabas, no? Inilabas siya, mga kaibigan at mga kapatid. At yan din po ay pinapahayag ni Mikas, mga kaibigan at mga kapatid. Sa Mikas chapter 5, ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Tungkol doon, mga kaibigan, doon sa lalabas, kasi ang nakalagay sa awit, ipinanganak kita. Katumbas yun na inilabas kita, mga kaibigan. So, pakinggan natin sa Mikas chapter 5 verse 2. Ganito po ang pahayag ng Biblia. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng uda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa mampupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. Yes, amen. Sa English ito pagkalingan natin ito yung nanggaling ito sa ancient time yung sinaunang panahon, everlasting, no? Kaya ito, nagbuhatan niya ay mula ng una,
mula ng walang hanggan. Sabi ito, no? Kaya baka isipin nila, Brother Aljon, dahil yung salitang nagmula siya sa walang hanggan, siya na yung Ama. Ay, hindi po mga kaibigan. Pwede bang ipaliwanag natin? So, ang ibig sabihin kasi nito, siya ay nagmula sa walang hanggan. Yes. Ito yung kanyang origin na Okay. pinagmulan. At yung pagbaba niya rito sa lupa na siya ay sumasadyo, yun din yung nagsugo sa kanya. Yes, amen. Yung tungkol niyo sa pagiging sugo, ang bawa, mga kaibigan, no? Ako po ay ipinanganak doon sa Reliance, Quezon City. No? Doon ang pinagmulan kong lugar. Pero dito ko lumaki sa Caloocan. Dito ko lumaki sa Kaibiga. So, saan siya nagmula? Sabihin, nagmula ako dun sa Reliance, pero sa akin, dito ko lumaki sa Ngayon po, mga kaibigan, nagmula siya sa walang pasimula, Yes. pero ang pagkasugo niya, galing sa Ama. Okay. So, yung pinagmula niya na walang pasimula, tumutukoy ba yun sa berbo o sa salita? Mga kaibigan, ito kasi ang verbo ay, sabi ng Bible, ito rin ng pasimula ay Yes. sumasa Diyos. So, hindi ba labag sa exegesis yan? Baka paratangan na naman tayo na hindi nag-aral ng exegesis. No? Ayun nga po mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya nga, Pwede bang ulitin natin basa ulit? May papansin lang ako dyan. sabi nito, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng muda, mula sa iyo ay lalabas sa akin. Ano yung mula sa iyo lalabas sa akin? Ito walang iba kundi yung anak ito. Yes. Kasi ang pinagmumulan nitong anak na ito na yung lalabas sa kanya, sabi niya, mula sa iyo, Okay. kasi lalabas dito sa lahi ni Bethlehem, sa Ephraim Ephrata. Yes, amen. Ephraim Ephrata, at yung lalabas sa Diyos, ito yung magpupuno sa Huda. Na pinatunayan ng hula na tupad yan. Na ang pinagbuhatan niya ay mula ng walang hanggan. Yes. Sabihin, mga kaibigan, yung maghahari sa Huda, hindi ito nagmula sa Bethlehem. Yes. Ito'y lalabas sa Ama, lalabas sa akin. Yung pinagbuhatan niya, mula ng walang mula ng walang pasimula. Yes, amen. Saan lalabas? Dito sa Bethlehem Ephrata. Ngayon po, anong katunayan, mga kaibigan, na ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Kristo? Painggan niyo po sa Mateo, sa 2 at ang bersikulo po ay 6. Sabi rito. Sa 4 muna. At pagkakatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipapanganak ang Kristo. Yes. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkakasulat ng propeta. Nabasa nila yung aklat ni Micah. Anong sabi? At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Okay. Sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. So, natupad yung Mikas dyan. Ito na pinatutuhanan. Ito yung natupad na yung Kristo ito eh. Yes. Kasi Amen. itong Kristo ay lalabas ito eh. Kaya sabi, saan ba ipapanganak ang Kristo? Pinapayag ng Mikas lalabas sa Ephraim, Ephrata, no? Yes, Na amen. magpupuno sa Huda. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Yes, Kaya nga, ang term ng Bible, mga kaibigan, ipinanganak kita. Ang ibang mga mababang salit ay inilabas kita. Kaya dahil ipinanganak, galing talaga yun sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So, may mga argumento ang ating mga kapatid, no? Na lalo na yung ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo at napakarami pang mga sumusubaybay sa atin. Pwede ba natin ma-connect na ito ang anak ay mula sa walang pasimula, ay pwede rin natin sabihin na siya ay nanggaling sa langit at hindi siya galing sa lupa. Kasi, mga kaibigan, Doon sa 15 ng unang Korinto, ipapansin lang natin sa 47, Brother Aljon. No? Ito po argumento nila. Anong masasabi mo dyan? Sige. Okay, si 47. Okay, basahin natin. 47. Ang unang tao ay tagalupa, Yes. na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Yes. Pwede ba i-connect natin yan doon? Ay, pwede ito. Kasi nga, ang tutukoy kasi rito ang unang tao, Oo. ay tumutukoy ito kay Adan. Yes. Kung tataas natin sa 45, Oo. gayon din naman nasusulat. Ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Walang kontra, no? Kaya nga, yung unang Adan, Yes. ito yung unang tao, ito si Adan, no? Kaya yung pangalawang Adan, yung huling Adan,
Ito yung espiritu Yes. na nagbibigay ng buhay. Kasi yung unang Adan tinawag siyang naging kaluluwang buhay. Sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, itong unang Adan na ito, ibinigyan ng buhay. Pero itong huling Adan, nagbibigay ng buhay. Dalawang uri ng tao. Magkaiba. Yung isang Adan ay binigyan ng buhay, Yes. at itong huling Adan ay nagbibigay ng buhay. Yes, amen. Ayun yung pagkakaiba nila. Yung isa, binigyan ng buhay. Yung huling Adan, nagbibigay ng buhay, Yes, mga amen. kaibigan. Nililiwanag lang natin, maraming naguguluhan dyan. So ngayon ay unti-unting lumilinaw. Sige. Kaya nga sabi niya rito, bagamat ang ukol sa espiritu ay siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Yes, amen. Ang unang tao ay tagalupa ng ukol sa lupa, at ang ikalawang tao ay tagalangit. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoon. Yes, amen. Kaya nga, ang pahayag po ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, pakinggan niyo po sa 3:13 of the book of John, itong pahayag po ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi niya ganito, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Yes, Kaya nga pinapayag ni Pablo, ang unang tao ay tagalangit. Yes, amen. Kaya walang umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Yes, amen. Si Adan hindi galing sa langit ito. Amen. Kasi So, wala ito sa lupa. Kaya ko natanong yan sa inyo, Brother Aljon, kasi nga masyadong mababa kasi yung paningin nila sa pagpapaliwanag natin na tao lang daw, no? Parang hindi daw natin naunawaan itong mga binabasa natin, yung mga talata. Ayun ang problema. No? Tao lang daw, no? So, ngayon, sila nang humusga dahil binasa natin yung mga talata na yan, no? Yung anak ng Diyos, Brother Aljon, gusto ko lang linawin sa iyo na napakahalaga ng kanyang misyon, no? Mayroon gumawa sa kanya na maging Kristo at Panginoon, na yun ang kailangan na makita at malaman ng ating mga kapatid. Amen. Dahil ang misyon ng Kristo ay ililigtas ang kanyang bayan. No? Kaya may gumawa po niyan. No? Ang gumawa niyan, yung kanyang ama. So mali bang isipin ko na itong ama, yun ang tinutukoy nating monotheism, at itong anak ay instrumento niya para maging Kristo at maging tagapagligtas? Ayun, tama po yun. Kasi ang ama talaga, Yes. siya ang nag-iisang Diyos. Pero itong Kristo na ito, na itong anak, ito ay pakilala na isinugo. Yes, amen. Kaya ito isinugo upang maging tagapagligtas sa liputan at siya'y pinahira ng Diyos Oo. na maging Kristo at Panginoon. So iniisip ko lang kasi, baka imamali nung ating mga kapatid na mali tayo dahil dinadalawa natin. Ayun nga ang problema, mga kaibigan, mga kapatid. So pwede ba natin basahin yun na ginawa siya na Kristo at Panginoon, mga kapatid? Sabi po natin, mga kaibigan, sa 2:36 ng Gawa, pakinggan niyo po. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Itong palang si Jesus na ipinako sa krus ay ginawang Kristo at Panginoon. So sino ang gumawa? Sabi rito, siya ay ginawa ng Diyos. At walang iba kundi ang Diyos na ito. Walang iba kundi yung Diyos Ama. Yes. Na pinapaniwala natin na ito ay monotheism na nag-iisa. So mali kaya yung ating paniniwala, Brother John? Ay hindi po, mga kaibigan, dahil nga pinapahayag dito na itong Kristo na ito na ginawa, si Jesus ay ginawang Kristo at Panginoon. Kaya nga, kailangan natin mabautismuhan sa pangalan ni Yesu Kristo na katunayan na tinatanggap mo na si Jesus, siya ang Kristo. Yes, amen. Kasi hindi ka pwedeng mabautismuhan kay Kristo kung hindi ka naniniwala na si Kristo, yun si Jesus. Yes, amen. Kaya nga, pabi nila, mga kaibigan, kung tingnan nyo sa contextual, nang marinig nga nila ito, ano yung kanilang narinig? Yung sinabi ni Pedro, na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus, siya ang Kristo at ginawang Kristo at Panginoon. Sabi ito, nang marinig nga nila ito, nangasaktan ang kanilang puso. Yes, amen. Bakit sila nasaktan? Bakit, mga kaibigan? Kasi nakilala nila na itong Jesus, ito pala yung Kristo at Panginoon na hindi nila tinatanggap. Yes, amen. Ngayon po, mga kaibigan, tuloy natin. At nasaktan ang kanyang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga alagad, mga kapatid, anong gagawin namin? Yes. Nasaktan sila, nakakonsensya sila, nalaman nila Amen. na yung Jesus palang ipinako nila, yung pala yung Kristo at Panginoon na isinugo ng Diyos sa liputan. Tuloy natin.
Sabi niya rito, at sinabi sa kanilang Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Anong kasalanan nila kay Jesus? Pinapako nila sa krus ang Panginoon, ang Kristo. Kasi hindi nga nila nakilala. Ito rin ang paayag ni Pablo sa unang kwento. 2 at ang versikulo ay 8. Pakinggan niyo po. Kundi sinalta sa 7, kundi sinalta namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Iyaong karunungan na itinalaga ng Diyos. Ito si Kristo. Yes. Amen. Bago niya lang ang mga sanlibutan sa ikaluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila ay gising di pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung nakilala nila si Jesus, na yung pala ang Kristo Panginoon, hindi nila ipapako yun. Pero hindi nakilala ng pinuno ng sanlibutan ito, mga kaibigan at mga kapatid. So, hindi pa huling lahat dahil ipinakilala nga sa kanila ni Pedro at tumanggap naman sila. Opo, mga kaibigan. Pero hindi lahat ng mundo tumanggap. Yes, amen. Kasi ang nangyari, mga kaibigan, kaya kung po siya sabi na hindi lahat tumanggap na si Jesus siya ang Kristo, hindi na susulatin ni Juan sa John chapter 2. Amen. 1 John chapter 2, verse 19. Ang pahayag. Sila'y nagsilabas sa atin. Yes. Ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat, ay hindi sa atin. Tuloy. At kayo'y may pahid ng banal at nalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Yes. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong maalaman, sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Sino ang sinungaling? So, pwede po bang basahin sa English yung chapter 20? Parang na-intriga lang ako dyan. Sige. Ito. Sa English? Okay. But ye have an unction from the Holy One. Gusto ko lang ipapansin yung Holy One, no? And you know all things. May pahid ng Holy One. Okay. Kaya malalaman natin ang lahat ng mga bagay. Tuloy natin sa 22. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus siya ang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa mga tuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Kaya pala ito nagsilabas kay Juan. Ito pala yung mga Antikristo. Yes, hindi tumanggap. Hindi nila tinatanggap na si Jesus siya ang Kristo at hindi nila tinatanggap yung Anak. Yes. Kundi ang tinatanggap lamang nila yung Anak. Yes. Kaya nga sabi ni Kristo sa Matthew chapter 11 verse 14, ang hindi tumatanggap sa inyo, sabi niya sa mga apostol, ako ang hindi tinanggap. Ang hindi tumatanggap sa akin, ay hindi naman tumatanggap doon sa nagsugo sa Ibig akin. ko sabihin, pagka hindi kita pinaniwalaan, hindi ko na rin pinaniwalaan ng Diyos. Ganun yung mga kaibigan, kung hindi nila paniniwalaan Yung salita na yung sinasabi. anak, hindi nila paniniwalaan yung ama. Kasi Yes, nga, amen. itong ang anak, hindi nyo pinakinggan eh. Paano kung ang salita nila, kahit 1,000,000 yung maniniwala sa'yo, ako hindi talaga. Brother Aljon. Ay, yung problema mga kaibigan, siguro wag niyo po kung paniwalaan. Yes, ang buwan na nakasulatan. Kung hindi nakasulat sa Biblia. Yes, amen. Yung akin sinasabi. Dahil kahit ang mga apostol, mga kaibigan, hindi naman nila pinapangaral yung sarili nila eh. Pakinggan niyo po. Sa 2 Korinto 4 at ang versikulo po ay 5. Anong payag po ng mga apostol, mga kaibigan? Sabi nito ay ganito. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, Amen. kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Hindi nila pinapangaral eh. Yes. Kasi kung ipapangaral ni Pablo yung kanyang sarili, takot nga sa kanyang taga-Hodea eh. Yes, amen. Nang nangaral si Pablo doon sa Hodea, natatakot sila eh. Dating umuusik sa atin ng una. Ngayon, nangangaral na ng Ebanghelyo. Yes, amen. Pero mayroon din sinabi si Pablo na kung sa iba hindi ako apostol, sa inyo man lang sana. Basahin natin mga kaibigan. Kung sa iba, hindi ako mangangaral. Oo, dito, marami ka naman dito pinangaralan. Ano, basahin natin. Pakinggan niyo mga kaibigan, sa unang Korinto, sa 9 at ang versikulo'y 1. Amen. Hindi baga ako'y malaya. Yes. Hindi baga ako'y apostol. Hindi ko baga nakita si Jesus ng Panginoon natin. Hindi baga kayo gawa ko sa Panginoon. Kung sa iba hindi ako apostol, at sa inyo man lamang ako'y gayon. Sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Amen. Apostol pala siya, kaya nga, kung paano tinawag
si Pedro na maging apostol ng mga Hudyo. Si Pablo tinawag ding apostol ng mga Hintil, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, kung sa iba, hindi tayo mangangaral. Sa iba yon mga kaibigan. At hindi naman lahat tumanggap kay Pablo. Yes, amen. Sabi niya, kung sa iba, hindi ako apostol. Amen. Maging sa inyo man, sa mga pinapangaral ko Hallelujah. ako'y maging gayon ay apostol, mga kaibigan. Kasi nga, ang pagkaka-apostol, mga kaibigan, pasahin natin, mga kaibigan, no? Yung tungkol kay Pablo at kay tawag nito, kay Pedro, mga kaibigan. Pakinggan niyo po sa 2:8 ng Galacia. Yes. Sapagkat ang naganda kay Pedro sa pagka-apostol, sa pagtuturi, ay naganda rin naman sa akin sa pagka-apostol sa mga Hintil. Hallelujah. Nag-prepare pala kay Pablo para maging apostol sa pagtuturi. Yes. Yun din pala yung naganda kay Pablo na maging apostol ng mga Hintil. Kaya kung hindi nyo tatanggapin si Pablo, mga kaibigan, wag nyo na rin tanggapin si Pedro. Kasi yung tumawag kay Pedro at kay Pablo para maging apostol, Isa lang. isa lang, Yes, amen. yung Panginoon. Dahil si Pedro doon sa pagtuturi, at ito naman si Pablo, hindi sa pagtuturi o sa mga Hintil, mga kaibigan at mga So, kapatid. magkamanggagawa sila. Co-worker sila sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan. Kaya maliwanag po, no? Ang John 1:1, nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo, isa po yan sa mga katanungan, mga kaibigan. Kung ang kalagayan po ng berbo, siya po ay Diyos, siya ang Diyos na Ama. Pero ang ginamit sa English, mga kaibigan, tingnan niyo po. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ginamit and the Word was God. Yes. Hindi sinabi, and the Word is God, mga kaibigan. Kaya pagka tinawag na was God, may nangyari na ng una. Yung paglalang. Yung paglalang, yung creation, mga kaibigan. Na ibig sabihin, yung word na ito ay sumasa Diyos, mga kaibigan. Kaya nga, ang nakalagay dyan ay was. Hindi sinabi, ang berbo ang Diyos. Hindi ang sinabi, ang berbo ay Diyos. Pag sinabi nyo, ang berbo ang Diyos, wala nang ibang Diyos, kundi ang berbo lang. At yung berbo na walang iba na ito ay Diyos, bakit pa sumasa Diyos? Kung siya ang Diyos, mga kaibigan. Kaya sinabi, ang berbo ay Diyos, meron Diyos na iba. No? Pero ang kalagayan po ng berbo, mga kaibigan, nakalagay rito, was. Sabihin may nakaraan, mga kaibigan at mga kapatid, na ito yung berbo na ito ng pasimula, ito ay sumasa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Amen. Kaya maliwanag po yan na ang berbo, ito po ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ba ang berbo yung ba ay pasimula? Hindi na pasimula yun. Kaya nga, ibinabalik tayo ni Juan sa John 1:1 na itong berbo na nagkatawang tao, na pasimula, ito'y sumasa Diyos. Pero pang panahon ni Juan, makikita natin na ang berbo, mga kaibigan, nagkatawang tao. Na nagkatawang tao ang berbo, nasaan ba ang berbo? Sa Diyos, siya'y nasa sanlibutan. Yes, amen. Yung Ama natili sa langit. Pakinggan niyo, mga kaibigan, sa Psalms 115, ito po ang payag ng Biblia, verse 3. Pakinggan po natin. Sabi rito ay ganito. Ngunit ang Panginoon, sabi rito, mga kaibigan, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Kung ano pala magustuhan ng Ama, o anong gusto niya mangyari, Yes. Yun ang gagawin niya. Amen. So, nasaan siya? Siya naatili sila. Pakinggan niyo, 115 verse 3. Napakalinaw ito, mga kaibigan. No? Sabi rito ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Yes, amen. Kahit nasa langit siya, kung ibigin niya, iligtas niya yung mga tao sa liputan, mga kaibigan. No? Isusugo niya ang kanyang anak upang maging tagapagligtas. Ang magsusunod pa rin yung ating Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, nasa lupa siya, Ama, wag ang kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban mo. Kaya nga dahil sabi rito ni David, gagawin niya yung mga bagay na kanyang ibigin. Kung anong kanyang desisyon, gagawin niya, mga kaibigan at mga kapatid. So mismo ang Panginoong Jesucristo bilang anak ang nagpapatunay na ang kanyang ama ay nasa langit. Mababasa natin yun sa Matthew 20, sa 23. Pakinggan niyo, mga kaibigan, sa 23 at ang versikulo po ay 9. Sige. Pakinggan niyo po.
At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama. Nasaan? Sa makatuwid, bagay, siya na nasa langit. Yes. Maliwanag ito eh. Tama yung binasa mo kanina, no? Kasi kung yung ama ay nagkatawang tao, bumaba sa lupa, Wala nang ama. tapos sinabi ni Jesus huwag kayong patawag ng ama. Kundi isa inyong ama. Ako yun. Wala na sa langit. Parang wala nang lituhan, no? Ayun ang problema, mga kaibigan. Pero kung si Jesus, siya ang Diyos na nahayag sa laman, o siya yung Diyos na nakatawang tao, bakit mabanggit niya pa rin na yung ama ay nasa langit? Dapat hindi niya nababanggitin yung ama na sa langit. Kundi ang ipapahayag niya, ako ang Diyos na nagkatawang tao. Wala nang Diyos sa langit. Ako na, nandito na ako sa libutan. Pero may tinatawag pa rin siya, mga kaibigan. Ngayon po, kung ang Panginoong Isus ay meron siyang dual nature, kalahating tao, isang kalikasan tao, at isang kalikasan ay Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid. Ano bang masama kung ang Diyos ay dual nature? Ay. Ay nagkatawang tao na. Kasi nga, mga kaibigan, mapapansin niyo po, no? Kung si Kristo po, siya ang Diyos na may dual nature, bakit pinakikilala niya pa rin ang Diyos ay Espiritu? Dapat hindi niya na ipakikilala yung Diyos ay Espiritu. Nag-dual nature na pala. Ang magiging problema. Ang problema pa dyan, kung siya ay may dual nature, kailan mawawala? Forever na ba yun? Ayun ang magiging problema, mga kaibigan. Kung may dual nature ang Diyos, kailan maaalis yung kanyang dual nature? Yung Diyos ba na monotheism, may dual nature yun sa pagkakilala mo? Ang Panginoon, mga kaibigan, ay wala po itong dual nature ang Diyos na ito. Dahil kahit ang Panginoong Jesucristo, nang siya'y nasa lupa, pinakikilala niya pa rin na ang Diyos Ama, Espiritu, at nananatiling Espiritu. Kasi kung ang Diyos Ama ay may dual nature, dapat ipakilala ni Kristo, ang Diyos ay may dalawang kalikasan. Hindi. Ang pinapaliwanag niya, ang Diyos ay Espiritu. Paano ganito, Pastor? No? Kung ang Diyos ay may dual nature, sa panahon ni Kristo, paano nila sasambahin ang Diyos sa Espiritu? Kung ang Diyos na Espiritu, may dual nature. Kaya nga, magsisisamba sa Espiritu at katotohanan. Yes. Ibig sabihin, purong Espiritu. Purong Espiritu yung mga kaibigan. Hindi mo pwedeng sambahin yung dual nature. Dalawang kalikasan, tao na, Diyos pa. Diyos na, tao pa. Kasi pag sumamba ka sa tao, bawal ng Biblia yun. Yes, kasi sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng ibang Diyos, iinanyuan man. Sabi ron, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, liban sa akin. Kasi grabe, 100% Diyos, 100% tao. Tanong ko, mga kaibigan, pagka sinamba nyo ba yung tao, yung ba hindi masama? Masama sambay. Paano mo mai-separate? Kasi nang sinamba ni Pedro, ay ni Cornelio si Pedro, magtindig ka. Ako'y tao rin. So granting na hindi naman talaga sinasamba ang tao, dahil nandoon sa dual nature, paano nga natin ma-separate? No? Curious lang ako. Mahirap, mga kaibigan. Paano natin pag-iiwalayin yung magkasamang nature? Mahirap ito kasi ang Diyos natin, mga kaibigan at mga kapatid. Mati talaga itong Espiritu. Yes. Hindi ito pwedeng magbago. Hindi mo masasamba ang Diyos sa panahon ni Kristo kung hindi siya Espiritu. Kaya nga sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung may dual nature pala ang Panginoon ng panahon ni Kristo, hindi mo siya masasamba sa Espiritu. Kasi yung Diyos na Espiritu, dual nature pala. Yes, amen, no? Kaya nga ang ating paniniwala, itong anak, itong sonship, babalik ito sa ama, after na mapasuko niya, para ang layunin, ang Diyos ay maging sa lahat. Sa lahat. Kaya nga, katunayan nga, mga kaibigan, pati itong anak sumasampay ito Yes. Kaya nga sa 23, pakinggan niyo po, mga kaibigan, sa yung sinabi niya doon sa Samaritana, pakinggan niyo po, sa 4:23 o 20 ng 1, pakinggan po natin. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito, sabi ng babae. At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng mga tao. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. No?
Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalaman. Mm. Sabi ni Kristo, sinasamba namin ang nalalaman namin. So ano ba yung nalalaman nila? Ayan, tuloy natin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga audio. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga. Ito yung conversation nila. Yes. Nasasambahin ng mga tunay ng mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Yes. Pati yung anak sasamba rin eh. Yes. Amen. Sinasamba namin. Kasama siya kasi kung siya'y Hudyo, hindi siya sumasamba sa Diyos. Siya pinakamasamang Hudyo. Kung gano'n, hindi siya makakapagbigay halimbawa. Kung siya mismo ay hindi siya sasamba roon. Kaya sabi niya, sinasamba namin ang nalalaman namin. Ano ang kanilang sinasambang nalalaman? Ang Diyos ay Espiritu. Kasi sa panahon nila, para makapagsamba ka sa Diyos, kailangan, umakyat ka muna ng bundok. Kailangan pumunta ka muna sa Jerusalem. Pero sabi niya, hinahanap ng Diyos ang mananamba sa Espiritu at katotohanan. At ang Diyos ay Espiritu. Kung sa Kanya'y magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yes. Amen. Kaya maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid, Hallelujah. na nananatiling Espiritu ang Diyos sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Amen. Kung siya pala ang dual nature, siya pala ang Diyos na nahayag sa laman, mga kaibigan, hindi nga na ipapangaral na ang Diyos sa Espiritu. Sasabihin niya sa mga tao, ako na ang sambahin ninyo. Dahil ako ang Diyos na nahayag sa laman. Hindi. Pinakikilala niya pa rin na ang Diyos ay Espiritu. Yes. Hindi Amen. niya pinakilala na ang Diyos na katawang tao. At yung Diyos na Espiritu na Ama na kanyang pinakikilala, pinasasamba niya ang mga tao doon sa Diyos na Espiritu. Yes, amen. So, Brother Arjon, mali ba na isipin ko sa aking konklusyon, sa aking kaisipan, na itong anak na nagsabi na sambahin ng Ama sa Espiritu at katotohanan, ay babalik ito sa Ama, at yung Ama ay maging sa lahat na, doon ba sa Ama, babalik na yung anak? Mayroon pa rin anak doon? Dahil babalik nga siya doon. Kasi pinapahayag po yan, mga kaibigan, ay sa aklat ng Revelation. Yes. No, meron pa rin nakita. Pakinggan niyo po. Para sa kalinawan ng iba. 22 ng Apokalipsis at ang versikulo po ay 3. Tingnan niyo po. Ito, pastor, no? Sa panahon ito ng ng Yes. Book of Revelation. Ito yung mga bagay na darating. Tingnan niyo po. At sa verse 1 muna, 22 verse 1. At pinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa 3. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Pero singular na. Singular na. Siya'y paglilingkuran. Ito'y tumutukoy sa Ama. Yes. Siya'y paglilingkuran ng kanyang alipin. So, hindi sila. Kasi gusto lang ipakita ito ng banal na kasulatan, mga kaibigan, na itong Kordero, ito talaga yung sumasa Diyos. Yes. Hindi ito hiwalay sa Diyos, mga kaibigan. Kaya nga kung siya babalik doon sa Ama, makikita na luklukan ng Kordero. Kasi pinapahayag dito ng anak pastor, pakinggan niyo po. Hindi ba tayo lalabas na tuniti dyan? Baka... Ay, hindi po. Kasi nga, ang pagiging anak ng Diyos, wala na eh. Yes, amen. Wala na yung pagiging anak niya, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan niyo po sa aklat po ng Apokalipsis 2 at ang versikulo ay 20. No? Pakinggan natin. Ay ganito. 3:20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Nagaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Okay. Pero ang luklukan isa lang. Yes, amen. Pero sabi niya, ang magtagumpay, pauupuin ko kasama ko sa aking luklukan. Nakagaya ko naman na umupo sa luklukan ng aking Ama. Ito'y tumutukoy sa pag-ahari ko. Mga kaibigan at mga kapatid. Kasi mag-aari tayo kasama ni Kristo Amen.
Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kaya sabi niya, ang magtagumpay, pauupuin kong kasama ko sa aking luklukan. Lalabas nito, magkakaroon ng 2 luklukan. Yes. Pero isa lang ang nakalagay. Isa lang ang luklukan, mga kaibigan at mga kapatid. Ano klaseng luklukan ito, mga Pero kaibigan? doon, Brother Aljon, sa 3:11 hanggang 12, pag binasa mo, sahin natin muna yun. 3:12. Sahin natin. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi ng templo ng aking Diyos. Yung nagsasalita dyan. Ito, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Yes, tuloy. Hindi na siya lalabas pa doon at susulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Yes. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. So itong Panginoong Hesus, meron siyang tinutukoy na aking Diyos. Okay, tuloy. At ang bagong Jerusalem na manaugbuwa sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. So, ang tinutukoy niya na aking Diyos, yun talagang Diyos na nag-iisa na kinikilala na. Ito yung munang tiisin ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, ngayon po, ito ba ay uupo sa luklukan ng Diyos Ito ba ay magiging literal, mga kaibigan at mga kapatid? No? Tingnan natin kasi, mas maganda malaman natin kung ito ba Sa Hebreo 8:1, pakinggan niyo po mga kaibigan at mga kapatid. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ito pala karangalan Yes, amen. Ito ay majesty in heaven. Kasi nga, pagka umupo sa luklukan, ang karangalan, pastor, doon natin tatanggapin sa langit. Yes, amen. Kaya kailangan natin umupo. Hindi po tayo makakatanggap ng karangalan, mga kaibigan. Kasi ang karangalan ng anak, nasa langit. Para maparangalan ang anak, kailangan yung muna umakyat sa langit. Tayo rin, para maparangalan tayo ng Diyos, kailangan tayo rin nasa langit. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga sabi rito, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Yes, amen. Sabi ng iba, nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito English kasi, right hand. Ang ginawa naman ng iba, inupuan nila ang Diyos. Yung ama ang nakaupo, tapos yung anak, inupuan niya. Hindi nila alam kasi nga, mga kaibigan, yung anak kasi, tapos na ang kanyang mission, mga kaibigan. Galing kasi siya sa sinapupunan ng Diyos, ng ama. Babalik siya. Doon siya babalik sa sinapupunan. Kung paano ang ama ay nakaupo, mga kaibigan, nag-rod. Yung anak, dahil nasa loob ng ama, mag-rod din yun. Tayo, uupo rin kasama niya. Yung sabihin ng pag-upo, ito ay rule o pag-aari. Kasi hindi naman natin gagawin sa langit, lagi lang tayo nakaupo No? Yes. Siyempre tatayo rin. Kaya ang presidente, hindi naman ang presidente upo tayo Kundi ang ginagawa ng presidente, mga kaibigan, nag-rule siya. Sino ang tumatayong Diyos? At sino rin ang nauupong Diyos? Walang iba kundi itong Diyos ng mga tiisin na ating kinikilala. Amen. Mga kaibigan. Hallelujah. Kaya malinaw po yan, mga kaibigan, na tinutukoy sa John 1:1, kaya po siya'y sumasa Diyos kasi tinutukoy rito ni Juan ng pasimula. Pero yung actual na panahon ni Juan, nagkatawang tao na itong verbo na ito. Amen. At hinubad niya ang kanyang anyong Diyos na bilang Espiritu, mga kaibigan at mga kapatid. So siya'y nasa sanlibutan, yung Ama ay nasa langit. Yes, amen. Kaya nga sabi niya sa John chapter 17 verse 4, Ama, luwalatiin mo ang iyong anak. Yung anak nasa lupa Sapagkat ikay niwalhati sa lupa sa pamamagitan ng gawa mo. Yes. So maluluwalhati pala yung anak sa pamamagitan ng kanyang ginagawa. Niluwalhati siya, nasa lupa siya. At yung anak na niluwalhati ng anak yung ama, nasa langit. Kaya sabi nga, Ama, luwalhatiin mo ako upang ikay aking luwalhatiin. Maluluwalhati yung anak, yung ama sa pamamagitan ng gawa ng kanyang anak. Amen. Na yung gawa ng kanyang anak, ito ay gawa ng ama. Yes. Sa pamamagitan niya, Amen. mga kaibigan. So, ang ama, nagpatawad sa pamamagitan ng anak. Nagligtas din siya sa pamamagitan ng anak. Yun ang dapat. Kasi ganito, dahil lang pastor, Yes. Kasi ang tao kasi kaya nagkaroon ng anak or nagkatawang tao. Kasi ang tao ay mahilig sa to see is to believe. Hindi sila maniniwala hanggat hindi nila nakita. Yes. Tingnan niyo, mga kaibigan. Nang naging hari ang Panginoon sa Israel,
Ayaw nila maging hari ang Diyos. Humiling sila ng hari. Ang gusto nilang hari, yung nakikita. Ang hiniling nila maging hari, si Saul. Sabi ng Diyos, dinagdagan ng yung kasalanan sa inyong paghingi ng hari. Dahil ayaw ninyo kung maging hari sa inyo. Dahil gusto nila yung nakikita talaga eh. Ngayon po mga kaibigan, nang si Moises po umakyat doon sa bundok, no? Wala na silang balita kay Moises. Wala na rin impormasyon si Moises tungkol sa Diyos. Ang ginawa nila, gumawa sila ng larawang guyang baka. Sinamba nila. Kasi wala na silang balita tungkol kay Moises. So, gusto talaga ng tao na yung kanilang sasambahin, makita nila. Kasi to see is to believe sila, mga kaibigan at mga kapatid. So, ito ang paraan ng Diyos para ang tao maabot niya. Parang sinakyan niya yung ano, mga tao eh. Dahil gusto kasi ng tao, makita eh. Mga kaibigan at mga kapatid. Sinugo niya ang kanyang anak. Nang sinugo niya ang kanyang anak, ipinakilala ng kanyang anak yung tunay na Diyos, mga kaibigan, at walang iba kundi ang Ama. So, gusto talaga nila, meron talagang representative ang Diyos na ipapadala. Kaya maliwanag po mga kaibigan at mga kapatid na ang berbo, ito po ang nagkatawang tao. At yung berbo na nagkatawang tao, nang pasimula, ito po ay sumasa Diyos. Ito po ay kasama ng Diyos, mga kaibigan, sa mga bago na termino. Kung babasahin natin yung magandang balita Biblia, ang nakalagay doon, ang salita ay kasama ng Diyos. Yes, at amen. yan ang po ay hindi ko mukontra sa 1 John chapter 1 verse 2 na ang buhay na walang hanggan ay kasama ng Ama na sa inyo yung aming ipinahayag. Amen. So paliwanag po yan mga kaibigan. Medyo mabilis po ang ating oras. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Walang tanong yan. Okay. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos sa ating mga viewers at patuloy po nating subaybayan ang Apostolic Back to the Bible at bigyan natin pagkakataon Pastor Jeff sa uling pagbati. Yes, amen. Maraming salamat mga kapatid at purihin ang Diyos at kay Brother Norbin, salamat sa patuloy na pagsubaybay dyan sa Europe mga kapatid. Purihin ang Diyos at mabuhay tayong lahat. Amen. Pagpalain po tayong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Ito po muli ang Apostolic Back to the Bible. Subaybayan po natin sa araw po ng Martes, alas 7 ng gabi, at Huwebes muli, alas 7 po ng gabi, mga kaibigan. At ito po yung lingkod na si Padre Ariel Guevara. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang Apostolic Back to the Bible, at magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan.